wise men. Bakit po ito minarapat na isama sa Bible? Sapagkat ito ay punong-puno ng mga karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Yun po mga priests and prophets, focus on religious matter. Mga bagay na may kinalaman sa spiritual and religious and doctrinal teachings. Meanwhile, they also had a counterpart in God's ministration to the people. The sages, the wise men. The wise men focus on practical and philosophical issues. So that put together, they comprise God's guidance to people. Kaya ang turo po ng mga pari ng unang panahon, ng mga propeta tungkol sa mga doktrina. At ang katuruan naman ng mga matatalino at marunong na tao sa pang-araw-araw na buhay. Yung pong dalawang yon ay hindi magkasalungat. Sila ay magkasama para makumpleto ang pagtuturo ng Panginoon sa atin. Both contributed to the people's enrichment and enlightenment. And both were in the Bible. Kaya sa Bible may mga prophecy, may mga doctrinal teachings, at meron din pong Proverbs. Because the Bible is also for practical wisdom. Sa katunayan, walang katuturan at walang gamit yung napakatatayog ng mga katuruan, mga matataas na mga doctrinal teachings kung hindi maibababa at magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Because the Lord would like His wisdom to be useful, but more importantly, for application. What are the highlights of Proverbs? 31 chapters of Proverbs. What can we learn and what great truths can we learn in one sitting, in one serving? And this is one of our attempts today. We will attempt at focusing on the major lessons, in fact, 5 major lessons from Proverbs. Punong-puno ng karunungan, punong-puno ng practical wisdom, ano po ang pwede nating matutunan sa minsanan na pagdalaw in a panoramic view dito po sa katuruan ng Proverbs. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagtuturo niyo sa amin. Salamat na ang karunungan niyo ay hindi lang para sa mga pantas, hindi lang para sa mga matataas na mga usapan, kundi lalong-lalo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hinihiling namin ngayon, Panginoon, na kami po ay inyong pagpalain. Magpakilala po kayo. Tunay pong ipakita niyo sa amin ang inyong kalooban. May your power be made real in our lives today, Father. Reveal yourself to us. Lead us unto greater godliness. Teach us. Enable us to make very practical applications of your word. And Father, we reject, rebuke all work of evil. Tinatanggihan namin ang anumang uri ng mga gawa ng kaaway, mga pandaraya, at tinatanggap lang namin ang iyong katotohanan. May your truth set us free. Lord, we reject and rebuke all presence and work of evil, and we ask the Holy Spirit, be our guide. Father, protect your people from all work of evil men, of evil spirits, and may your truth be declared, and may your truth prevail. In Jesus' mighty name we pray with thanksgiving. 5 major lessons from Proverbs, o 5 mga pinakamahalaga, pinakapangunahing katuruan mula sa mga salawikain. Unang-una po, ang major purpose ng Proverbs is to enable people to have a peaceful life. Para magkaroon ng tahimik, mapayapa, masagana, maayos na buhay. Kaya ang mga katuruan nito ay may kinalaman sa mga pagbubunyag, pagpapakilala ng mga gumugulo sa buhay ng tao. Kaya kailangan para magkaroon tayo ng kapayapaan to learn from Proverbs. And one lesson, this is very especially for married people, stay faithful to your wife. Manatiling maging tapat sa iyong kabiyak. Yan po isang major theme, isang pangunahing katuruan ng buong book of Proverbs. Why? Because infidelity is a major source of trouble. Ang pagtataksil sa kabiyak ay isa sa mga pinakamalalaki, pinakamalalawak na mga pinagmumulan ng maraming suliranin ng mag-asawa unang-una, pagkatapos ang mga anak nila, ng kanilang mga manugang, ng kanilang mga kapatid, hipag, lahat nagkakadamay-damay pagka ang isang mag-asawa ay hindi nagiging matapat sa isa't isa. Halos napakalaking porsyento ng problema ng mga pamilya ay may pinag-uugatan sa pagtataksil, either ng husband or wife. And because the man is supposedly the more responsible one, kaya sa kanya ina-address to, stay faithful to your wife. Ano pong sabi ng Proverbs 5:3-4? For the lips of an adulteress drip honey, and her speech is smoother than oil.
But in the end, she is bitter as gall, sharp as a double-edged sword. Ang mga labi daw po ng mga mangangalon niya, ng mga babae lalong nang aakit, ay parang kasing tamis ng pulot-pukyutan. At ang kanyang pagsasalita ay kasing swabe ng langis. Subalit, sa wakas daw, ito'y mapait pa sa abdo at mapanganib pa kaysa sa isang balaraw o isang punyal na dalawa ang talim. Ano pa ang sabi ng Proverbs 5:15-18 from the NIV? Drink water from your own cistern, running water from your own well. Should your springs overflow in the streets, your streams of water in the public squares? Let them be yours alone, never be shared with strangers. May your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. And for a more graphic and clearer reading, let's read the same verses from the contemporary English version. Proverbs 5:15-18. You should be faithful to your wife, just as you take water from your own well. And don't be like a stream from which just any woman may take a drink. Save yourself for your wife, and don't have sex with other women. Be happy with the wife you married when you were young. So, napakadali naman sigurong unawain. Sabi, kailangan lalaki maging tapat ka sa iyong asawa. Katulad ng, ikaw lang dapat ang umiigib sa sarili mong balon. Huwag kang matulad sa mga ilog na kahit sino na lang ay pwedeng makiinom. Sabi, ireserba mo ang iyong sarili para sa iyong asawa lamang at huwag kang makikiapid sa ibang mga babae. Humanap ka ng kaligayahan sa piling ng asawang pinakasalan mo nung bata ka pa. In other words, it's a very beautiful play with words also. That may you rejoice in the wife of your youth, not in the youth of your wife. In the wife of your youth. Sa babae ng iyong kabataan, hindi sa kabataan ng iyong asawa na pag tumanda na, ayaw mo na sa kanya na parang hindi ka tumatanda't siya lang. So napakalaki po ng paalala dito. At kakambal niyan, teaching, treasure your wife. Pahalagahan, ituring siyang isang kayamanan. Ano bang sabi ng Proverbs 31:10? A wife of noble character, o ito naman, noble character, hindi basta lang wife. A wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. Sabi po ng contemporary English version, that's always more direct, the same, Proverbs 31:10. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Yan ang kayamanan daw na totoo ng isang lalaki, ang isang matino, mahusay na asawa. Sa dapat pahalagahan, hindi dapat na ini-ignore, hindi pinapansin, at pagkasama mo ang nagkakaliko-liko ang iyong leeg sa paglingon sa mga higit na mas bata pa. Diba? Dahil sabi, rejoice in the wife of your youth. Pangalawa po, na major thing ng Proverbs, do not guarantee alone. Do not co-sign alone. Kung marami pong problema ang tao dahil nagmumula sa pagtataksil ng asawa, marami ring problema na financial ang orientation. Marami tayong sinusuot na gulo na may kinalaman sa pera. Lalong-lalo kung kayo naggagarantiya sa utang ng may utang. Ano po ang itinuturo ng Bible? Para tayo magkaroon ng tahimik na buhay, maging tapat sa asawa. Dahil maraming problema ang nanggagaling sa pagiging hindi matapat. Para matahimik na buhay, meron pa po, huwag gagarantiya ng utang ng may utang. Never be a guarantor. Sa palagay niyo, ako lang ang may sabi, Proverbs chapter 6, verses 1-5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Go and humble yourself, press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. And to appreciate this some more, let's read it in the contemporary English version. Same Proverbs 6:1-5. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay alone, then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else.
Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself, just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. So malinaw po, sinasabi, don't strike your hand in pledge. Ito po isang figure of speech kasi merong sini-strike yung kamay, parang give me 5, pero ibig sabihin nun, ako na ang guarantor ng utang mo. Proverbs 11:15, he who puts up security for another will surely suffer, but whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Proverbs 17:18, a man lacking in judgment strike hands in pledge and puts up security for his neighbor. Hindi daw dapat ginagawa ng isang tao na gusto ng mapayapang buhay na maging garantor ng utang ng may utang. Kasi, kaya nga siya hindi makautang hindi siya pagtiwalaan kaya kailangan ng garantor. Ikaw naman ngayon ito magkagaranti para sa kanya. Gaano karami na pong magkaibigan na nagkasira dahil yung isang garantor tinakbuhan. Ang nagbayad si garantor. Gaano na karami mag-asawa ang nagkagalit dahil yung isa para sa kanila naging garantor ng kung sino. Tapos ngayon ayaw magbayad ng kung sino na yun, kayo ngayon itong napapahamak. Ang sinasabi po dito, yung mahilig mag-guarantee sa utang ng may utang, yan ay mapapalubog at mapapalagay sa gusot. Hindi po sinasabi maging selfish tayo. Gusto nyo makatulong? O di bigyan nyo na lang. So, alam mo, hindi ko pwedeng mag-guarantee sa utang mo na 300,000. Pero eto ang 200 sa'yo na. Di ba? Yan ang kaya kong ibigay. Pero bakit ako mag-guarantor? Diyos ba ako? Hawak ko ba ang langit at lupa? Hawak ko ba ang kinabukasan? Alam ko ba na pag hindi ka nakabayad, may ibabayad ako? Maaring meron ako ngayon, pero next week meron pa rin ako. Bakit ako ngayon lalagay sa ganyang gulo? Kaya kakambal po niyan, yung itinuturo na huwag niyong mangutang ng mangutang at huwag konsintihin ng lahat ng mahilig mangutang, tapos kayo pa yung mag-guarantee. Kailangan bago natin ma-enjoy ang isang bagay, pinaghirapan na natin o inipon na natin. Hindi yung uutangin pa lamang, tapos ngayon nakalubog ka. Gano'ng karami ng tao ang umutang ang nagkandagulo-gulo buhay. Lalong-lalo halimbawa kung tayo uutang sa bangko. May panalo ka ba sa bangko? Kaya nga ang lalaki ng building yan Kaya ang gaganda ng suot ng mga taga-bangko. Saan galing? Interest next month, interest last month. Ang inyong pera ay pinag-i-interesan. Sa palagay nyo, kayo nagkaka-interest. Saan galing lahat ng pera noon? Ng bangko, di ba sa mga pera ng mga taong umuutang? Kaya lagi po nating nakikita, halimbawa din mangungutang kayo sa bangko, kung meron po kayong ibang maisasangla, gusto nyo magsangla, ibenta nyo na lang. Kasi 90% ng nakita ko nagsangla, di naman natubos. So sa konting pagkakasangla, konti lang ang nakuhang pera, puro interest lang nangyari na wala na ang buong kabuhayan. So kung talagang kailangan nyo ng pera, may lote kayo, ibenta nyo na lang. Pag nagkaroon uli kayo ng pera, ibinigay ng Diyos, umunlad uli kayo, bumili na lang kayo ng kapalit. Pero yung sasangla kayo, ang konti-konti ng kinuha nyo, 200,000, mamaya 5 milyon na yung utang nyo. At kung marami rin lang kayong isasangla, huwag nyo isasangla yung tirahan. Kasi pinakamahirap yung mawalan ka ng tirahan. Isangla nyo na yung bukid, isangla nyo na yung kung ano, yung lalagyan ng pabrika, pero yung sarili mong bahay, pinakamahirap. Hindi pa mas sapat ang nakikita natin sa paligid na istorya ng napakaraming tao. Kaya dapat tayo maging wise. That's why Proverbs is teaching us about even money matters. Because God knows that when money matters become our problem, everything else is become affected. At ano po ang sabi? Gusto ng Panginoon tayong malaya. Jesus is truth. The truth sets free. Sabi niya, my peace I give to you. My peace I live with you. Ang gusto ng Panginoon para sa atin isang mapayapang buhay. So, mabuti pa, ibenta nyo na lang. Dahil napakaraming naiilit. Sayang, konti lang ang nakuha, ang laki ng kapalit. Pero ang sinasabi, huwag kayong maging garantor. Ang dami ko nang nakitang taong gumulo buhay kasi guarantee siya dito, guarantee doon, guarantee dito, kasi hindi naman nababayaran ng mga nangutang. Bakit? Bihira namang nangungutang na nagbabayad May kilala na ba kayo na nangungutang na mahilig magbayad? Mahilig mangutang, pero hindi mahilig magbayad. Pag nandiyan na yung pambayad, nangihinayang na. Kahit bayaran ka ng buo, kaya, kukonti-kontiin ka dahil gusto hawak yung pera niya. That's why the Lord teaches even on this very practical matter. Ano pa po ang isang major teaching? Kung susuriin nyo ang buong Proverbs, treat people with honesty. Huwag mandadaya ng kapwa. Lalo kayo negosyante, kayo nagtitinda, kayo ay merong mga kalakal, huwag mandadaya. Dahil, tulad ng
infidelity o kataksilan sa asawa, tulad ng pakikigusot sa utang ng may utang at pakikilahok bilang garantor, yun din pong pandaraya ng kapwa, pinagmumulan ng maraming gulo sa buhay. Maraming gumaganti sa atin, maraming nagagalit, at hindi lang yun, ang Diyos mismo ang nagagalit. That's why Proverbs emphasize teachings on honesty. Proverbs 11:1, the Lord abhors dishonest scales, but accurate weights are His delight. The Lord hates dishonest scales. Ang dami po niyan sa Bible. Proverbs 11:3, the integrity of upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ang mga taksil, ang mga di matapat, ang mga madadaya, sinisira ng kanilang sariling kadayaan. Proverbs 20 verse 10, differing weights and differing measures, the Lord detests them both. So, pag may binabayaran tayo, dapat we should get what we pay for, and this is what God wants. So, kung tayo yung consumer, we should stand up and correct the system. At lalong-lalo kung tayo yung seller, we should be honest. Nakita niyo ang Panginoon kung gaano ka-concern sa ating smallest detail of life? What do you do? Let people get what they pay for. And if you are an employer, let people get what they work for. Let people get what they deserve. Let people get what they rightfully own. Huwag aangkinin ang hindi atin. Huwag sisingilin ang hindi naman binili. Kailangan honest. At kahit sa pag-aasawa, kailangan honest. Huwag aangkinin ang hindi inyo. At huwag ipamimigay ang hindi sa inyo. Ang katawan po ng lalaking may asawa ay pag-aari ng kanyang asawang babae. Ang katawan ng babaeng may asawa ay pag-aari ng kanyang asawang lalaki. Hindi nila pwedeng ipahiram, ipamigay, kung kani-kanino, yon ay para sa kanilang asawa. 1 Corinthians 7, verse 4. The wife's body does not belong to her alone, but also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also to his wife. So ang katawan ni lalaki, hindi lang kanya, pag-aari yun ng babae, kaya para yun ipahiram sa iba, ay kataksilan. Sabi mo, ay katawan ko to. Sandali, may asawa kang tao. Yes. Well, hindi lang ikaw may-ari ng katawan mo. Pag-aari rin niya ng iyong kabiyak. Kaya napakalaki pong kasalanan, yung nagkakaroon ng marital infidelity. Kaya babae, kaya lalaki ang gumawa, pareho yun na pagtataksil. Napaka-importante, matapat. Kasi nung pinakasalan mo siya, kanya ka na eh. Bakit ngayon ipapahiram mo pa sa iba yung sarili mo? Kaya napakahalaga. At kung nangyayari naman po halimbawa, nagkulang si babae, nagkulang si lalaki, nagkasala, nagkamali, nadapa, nagtaksil, anong dapat gawin? Magkapatawaran. Patawarin ang isa't isa, iayos ang buhay. Hindi ko man nagkamali siya, magkakamali na rin ako. Nagtaksil siya, pues may lisensya na ako magtaksil din. Dahil hindi na itutuwid ang isang pagkakamali ng isa na naman pagkakamali. Yang inuutos ang Panginoon, magpatawaran. At hindi lang pag pinatawad ka na araw-araw na lang humihingi kang tawad. Dapat pinatawad, tapos tigilan na ang paggawa ng mali at iayos ang buhay. Lalo't may mga edad na kailangan, iayos ang buhay. Hindi naman bagay sa mga bata, mga bagong kasal na magulo. Pero lalo na hindi bagay kung may edad ka na, tapos ang gulo-gulo nyo pa. Dapat naman tayo hindi lang tumatanda, kundi may pinapagkatandaan at nakikita sa ating buhay, ang bunga ng maraming taon, maraming panahon, na natututo tayo, hindi lang sa kamalian natin, pati rin sa kamalian ng ating kapwa. Isa pa pong major theme, isang major teaching ng Proverbs, is teach your children well. Turuan ang mga bata. Children mo, children ng children mo, pamangkin mo, apo mo, ang mga bata dapat turuan. Nakikita niyo po, may common denominator ng mga dinidiscuss natin, pag pinabayaan, gulo. Halimbawa, katapatan sa asawa, pag pinabayaan yan, gulo. Pakikialam sa pangungutang ng iba, financial transaction nila, pagka yan ay ginangyari, may gulo. Ano pa po? Pagka may dayaan, may gulo. Ano pa? Pag di natin tinuruan ng mabuti ang mga bata, ang kasunod, gulo. If you do not win the children for Christ today, they can be your enemies tomorrow. If you do not teach them to respect you now, they are the first ones
that will be disrespectful to you tomorrow. Tinuturoan ng mga bata, maliliit pa lang, huwag kang maramot, bigyan ng nanay, bigyan ng tatay, o may kinakain ka, hatian ng kapatid. Hindi, o sige, bata ka pa naman, kainin mo lahat. So pagtanda, nagiging makasarili, hindi marunong magbigay. Training is important. Because one of the greatest problems that a family could have could come from the children. That's why Proverbs emphasize teaching and teaching well, especially the children. Proverbs 22 verse 6 reflects this major teaching that is echoed all throughout the Proverbs. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Turuan agad. Bakit kung kayo po ba'y lumaki sa Ilocos at kumakain kayo ng mga dinengding at mga bagoong at kung ano-ano, na-outgrow nyo ba yon? Never! Kahit makarating kayo sa San Francisco, dalan nyo ang dinengding. O pagka ikaw lumaki, kumakain ka ng ginamos o kung ano-ano, na-overcome ba yon? No, hanggang kahit saan maging astronaut ka man, may dala kang ginamos sa buwan. Why? Because you were trained when you were a child to like it. Kaya kung tinuturoan natin ang mga bata ng kabutihang asal, pagiging makadiyos. Sabi ng Bible, train a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Kaya nga lagi natin ipinakikiusap kahit sa mga umaattend sa ating mga worship. Kung yung bata ay meron ng edad, ilagay na sa Sunday school. Kasi ang mga aralan doon, tama sa edad nila, tama sa kanilang language, tama sa style nila. Kasi pipilitin yung kasama nyo dito sa worship para lang panatag ang loob nyo. Pero hindi naman siya nag-e-enjoy, hindi siya natututo. Dahil iba naman ang level ng usapan dito. So sasamantalahin po natin yung pagpapalaki sa mga bata sa tamang paraan. And of course, the best teacher is a good example. Kailangan maganda ang palaki. Kita yung mga bata na pinapalaki lagi sinisigawan. Pag laki-laki, palasigaw na rin. Yung mga batang lagi na lamang na pinapatahimik, paglaki sobrang inferior. Yung huwag ka sasagot, sumunod ka na lang ng sumunod. Paglaki sila yung api-apihan ng lahat ng tao sa planeta. Kasi hindi sila tinrain mga tuwiran. Pwede naman mga tuwiran, basta hindi magaspang ang paraan. Basta maganda ang pamamaraan. Tinetrain natin ang bata. Inaapi na ng kapwa, hindi pa tumatanggi. Kasi sobrang mo namang sinuhan ka ng bata, controlled na controlled. Kaya wala siyang alam, kundi sumunod lang. Kaya buong buhay, sunod-sunuran. So sinasanay natin mga tuwiran. Hindi lang maging mayabang. Sinasanay natin na pwede rin tumanggi. So minsan mga bata, binibigyan mo yung choice. O ano, matutulog ka ba ng alas 8 o 8 o'clock? So may choice. English o Tagalog. Tulog na kasi 8 na. May choice ang bata. So marunong pumili. Hindi yung wala ng kapili-pili. Control mo. Paglaki, alila ng mundo. Kawawa naman. Teach the children. Especially in godliness. And finally, number 5. Marami sana, 50 sana ang i-discuss natin. Yung buong Proverbs kasi maraming teaching, pero pag kinuha nyo pa yung major, ito yon. Major 5. And number 5 is do not be lazy. Huwag maging patugan. Huwag maging tamad. Huwag tatamad-tamad. Bakit na naman? Dahil napakaraming problema na sinusuong ng mga tamad. Napakaraming deprivations, naghihirap ang buhay, hindi umaasenso, walang may gusto sa kanila. So, tinuturoan natin ang tao, pati ang ating sarili, not to be lazy. Pagka yung mga anak nyo, basta lang babangon, hindi marunong magligpit ng hinigan, hindi malang marunong mag-ayos ng pinagkainan, oras na nagbakasyon sa bahay ng may bahay, hindi nagugustuhan ng kapwa. Mapipintasan pati kayo. Ibang batang to? Parang ahas na lamang ito naghunos dito. Hindi malamang ligpitin yung kanyang ginamit ng mga kumot. O, marereflect yung sa bahay. Pati sila kawawa, lugi. Kasi po alam niyo yung mga bata na hindi turo. Walang nakakagusto sa kanila. Pati lugi sila. Kaya kaya tinuturoan natin para kung good ang behavior, nagugustuhan ng kapwa. And you know that we all need people. You always need help. Nobody succeeds without people's help. We all need help. And we like to help those that we like. So, isa sa mga maganda nating maipamana sa ating mga anak at maibigay sa ating sarili, yung tayo ay likable. Hindi ka tatamad-tamad, hindi ka laging pabigat, masarap kang kasama, magaan. Hindi yung pagkatrabaho ka, reklamo ka na lang ng reklamo, lagi ka na lamang na nakasimangot, lagi ka na lang merong kung ano-ano mga kabigatan sa buhay. Next time, pag meron ulit trabaho, hindi na ikaw ang pipiliin ka trabaho kasi ang bigat mo kasama. Kailangan magaan. And one of that, of course, is not to be lazy. Proverbs puts a lot of emphasis on that. Proverbs 24:30-34.
I went past the field of the sluggard, past the vineyard of the man who lacks judgment. Thorns have come up everywhere. The ground was covered with weeds, and the stone wall was in ruins. I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. Gusto pa ng 18 candles, 18 roses. Magdedebo pa. Gusto pa yung bagong damit. Nagtatrabaho naman yung magulang na tagpakanda hirap-hirap abroad, 3 buwan na ang i-advance para lang makapag-party sa hotel, si prinsesa. At fantasy ang buhay, bababa sa hagdan na parang si Cinderella. Kahit man lang 3 oras lamang. Pero realistic po ba tayo? We should always work hard. Hindi yung ipinangungutang pati party. Handaan lang, ipangungutang pa. Paano aasenso? Paano tayo makakalutang sa kahirapan? Pagkatapos yung mga anak na lalaki, basketball hanggang magutom. Pag uwi, anong ulam? Akala mo nagbibigay ng pambili ng ulam. Nagtututok ang mga medyas sa dumi. Hindi naman yun na maglalaba. Yung mga kapatid na babae na naman na maglalaba. Ang lalaki ng mga elepante, walang silbi. Tapos sinotolerate na maraming magulang. Tuwang-tuwa pa. Ang laki ng anak ko ngayon, di katulad ko noong araw kasi igib ako na igib ng tubig, di ako lumaki. Mabuti pa sila ang lalaki. Pero ang lalaki nga kung wala namang silbi. So, importante tinuturuan natin ng sipag. Lalo po kayong mga magulang na may mga katulong sa bahay, may mga staff sa bahay, kailangan turuan ng mga bata magtrabaho. Kasi pagka hindi sila marunong, munting mga dinadala sa buhay, lubhang nabibigatan na kasi hindi mga nasanay. Kaya importante sinasanay din natin. Bakit natin pinag-uusapan ng mga ito? You know why? Because God wants us all to have a peaceful and enjoyable life. At para mangyari yon, dapat matupad yung mga karunungan na nandito sa mga salawikain o sa Proverbs. Tingnan ninyo, kung meron po kayong problemang malaki sa buhay na hindi may kinalaman dito, kataksilan sa asawa, maybe kayong pinagtaksilan, kayo nagtaksil, o kayong mga kamag-anak na nadadamay sa mga kutakot-takot ng gulo, merong mga hipag na nagtatampo ng sobra doon sa mga bayaw dahil yung kanyang sariling asawa merong kulasisi. Pati yung mga bayaw at hipag pagtatampuhan na. Anong magagawa mo? Dinadala sa inang kapatid mo, eto ang yung hipag. Hindi kayo makapagpahalata pagtalikot. Sino yan? Hindi mo naman mahiyan ang harapan din, di ba? Dahil ganun tayo mga Pilipino. Magagalit na ngayon si ganito, si ganyan. Ang gulo. O ano pa? Hindi po ba maraming gulo dahil sa financial mess? Dahil sa pangungutang o sa pagpapautang ng wala sa lugar o paggagarantiya? O kaya sa ating mga dishonesty? Sa incorrect upbringing of children? At sa ating katamaran? Ano bang problema ang mag-isip natin araw-araw, liban na lang sa kalusugan, na hindi connected sa 5 bagay na ito? Yan lang 5 na yan, sugpuin natin at ayusin, magiging paraiso ng ating buhay. Kaya ay tinuturo at kaya ngayon ay ating sinusuri. Proverbs teach us well. Proverbs teach us how to avoid such problems. Kala nyo, no, wala kayong kamalay-malay na pag-uusapan natin ng 5 bagay na ito ngayon. Sabi siguro ng iba, sinabi mo ba dyan sa speaker na yan ang buhay ko? Bakit ako yata ang pinaparinggan yan? Diba? Well, kung ito po'y nangyayari sa inyo, pasalamat kayo sa Diyos. Mahal kayo ng Diyos, gusto kayong paalalahanan. Pero hindi naman tayo gagawa ng mensahe dahil lang, darating si ganon o darating si ganyan, tapos merong 2,000 extra lang sila, ikaw lang pala yung gustong patamaan. We don't do that in the pulpit. But God loves us. And if these proverbs have spoken to you, praise God, because God loves you. God wants our lives corrected. And even if it's not directly our concern, it is probably the concern of people who are close to us. People that we can influence. People that we can teach. John 10:10, ano po ang sabi ng Panginoong Diyos? The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it